Eto na ang pinakahihintay ng mga DDS. Wag muna kayong magsaya. Wag muna kayong sobrang tuwa. Hindi pa tapos ang laban eh. Sobra naman kayong overwhelming. Mga kababayan ko. Sapagkat mga kababayan, meron hong banat to yung kanilang patron sa 2028 na bumabanat na ho mga kababayan. Ang lakatapang atao, ang lakas abanat Ano nga ba ito mga kababayan ko? Syempre before we start, huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. At huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kang updated, lagi nagno-notify sa'yo pag naka-livestream na tayo. Yan ang lagi mong tatandaan, i-hit mo pagka-subscribe mo, pagka-like mo, i-hit mo yung bell button, wag mong kakalimutan kalembangin yan nang sa ganon ay para nag-live ako, na-update kita. Ito yung mga pinagbubunyi ng mga DD sheets mga kababayan ko. Panoorin tong video na to mga kababayan. Hindi na raw ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Ano daw? Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Ayun! Alam mo naman pala eh. May alam ka pala eh. Yan din ba yung ginagawa ng airpat mo nun na kumukubra nun sa Pogo? Kasi kung may alam ka, matik mga kababayan ko. Merong malalaman sa'yo taong bayan. Diba? Tumatanggap sila. Si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption. Ayun! Bakit yun mo lang sinasabi yan? Nakananteteng oh. Ito, dito ako nagtataka kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan eh. Ang tagal mo na palang alam yung ganyang kalakaran, ba't ngayon ka lang nag-iingay? Diba, mga kababayan ko? Ang tagal na palang kalakaran nito na pananarantado sa mga Pilipino, ikaw, tahimik ka lang. Ngayon mo lang sinasabi yan. Kung kailan nadidiin na si Martin Romualdez, unang beses na kalaban mo, hindi mo binulgar yan. Di ba mga kababayan ko, nagtataka ba kayo? Mga kapatid? Hindi, ako rin maniniwala rin ako kung may ebidensya. Pero mga kababayan, ang thinking ko dito, bakit kayong kala nagsasalita ng ganyan? Porque nadidiin si Martin Romualdez at si Saldico sa sa involvement ng flood control issue. Ngayon sasabihin mo, may gambling, tumatanggap, maliwanag oh. Ang sabi niya mga kababayan oh. Questionable to. Alam mo, sa totoo lang kung alam mo pala yan, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Ni Vice President Sara Duterte ang pagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Ano? Sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Oh, ayan public inaakusahan niya si Martin Romualdez, mga kababayan ko, na tumatanggap daw di umano sa pati daw sa mga payola ng gambling. Uy, medyo malala ang tama talaga nito Kung inaakala mo malilinis mo yung 612.5 billion pesos confidential funds issue mo, nagkakamali ka dun. Pero nagtataka ang taong bayan, ba't ngayon ka lang nagsasalita ng ganito? Di ba? Tumatanggap sila. Si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Nako po mga kababayan. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ayan na. Ayan ang patunay, mga kababayan. Yan ang patunay. No? Kung kaya niyang magsalita ng ganyan, mga kababayan ko, do you think mapapaganda ba ni Sara Duterte ang bansang Pilipinas? Yan ang biggest question.
That is the million-dollar question sa lahat. Do you think mapapaganda ba ni Sara Duterte ang Pilipinas kung siya na ang presidente? Please comment down below, mga kababayan ko. No, mapapaganda ba ni Sara Duterte ang bansang Pilipinas? Yan ho ang pinaka-questionable dito, mga kapatid. Kasi kung dito pa lamang ho, alam nyo na ho yung korupsyon, ba't yung ngayon ng vice-presidente ka na hindi mo isiwalat? Inantay mo pa na magkaroon ng issue si Martin para umatake ka ng ganyan. No, akala mo ba maso-sold out ka na? Hindi pa, mga kababayan ko. No, sabi dito, hindi revenge plan sila ng 2028 in case na manalo. Diba? Yun ang gagawin yan eh. Hindi na niya sabi pa dito ni Malyari Macaranyas, hindi niya mapapaganda ni Sara Duterte, idol. Yan ang malalaman yan. Sabi ng BC kahapon, dati pa siyang may naririnig na idinadawit si Romualdez sa anyay modus ng pag-deliver ng pera na inilagay sa maleta. O ito, alam mo pala yan tungkol sa maleta na yan. Meron kang confidential fund. Ang confidential fund, mga kababayan ko, sa mga hindi nakakaalam, ginagamit yan for investigation. Ba't hindi mo pinaimbestigahan si Martin? Kasi if you are for the Filipino people, Vice President Sara Duterte supposed to be dapat pinoprotektahan mo ang pondo ng taong bayan. Pwede mong isiwalat yan because you are the second highest official sa bansa natin. You are the Vice President, you forgot? Nakakalimutan mo atang vice-presidente ka. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, labang kay Martin Romualdez, hindi dapat ginamit mo yung confidential fund mo. Hindi mo na pina-withdraw mo kay Mary Grace Piatos at kay Cocoy Villamin at sa kung ano-anong pangalan ng chichirya, di ba mga kababayan ko? Ngayon, aatake ka ng ganyan porque naiipit si Martin dahil kalaban mo si Martin. Hindi ko kinakampihan si Martin Romualdez. Mga kababayan ko, clarification ko lang. Correction ko rin. No? Kaklaruhin ko lang sa inyo. Ngayon, umaatake ka ng ganyan sa kanila, binabanata mo sila ng ganyan, tinitira mo sila ng ganyan ngayon. Samantalang, alam mo, sa totoo lang, pare-parehas lang kayo kung talagang totoo ang akusasyon kay Martin. Kasi kung yung sayo, di umano, kumubra kayo ng 612.5 million. Si Martin, million din ang issue. Pare-parehas lang kayo kung nagkataon. Diba? Mga kababayan ko, titirahin mo na, tumatanggap daw di umano, may deliberation daw ng ganito, ganyan. Naku! Ang dami mo ng pahayag, pero ganun pa man, yung mga pahayag mo na ganyan na sinasabi mo by public, asa ng ebidensya? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan ko, ang naiibang politiko na malinis na nakikita ko na kamay ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mga kababayan ko? Wala siyang bahid dungis. Bakit? Kasi ultimo pinsan niya, kahit ikaw Sara Duterte, binanatan ka ni Presidente. Because of what? Corruption. Diba? Pero ngayon lang daw yun nalaman ng publiko dahil may nagsalita kaugnay nito. Nako? Mariin namang pinabulaanan ni Romualdez sa mga akusasyon ng bise. Nako? Guni-guni lang daw ang sinasabing mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya dahil hanggang ngayon ay wala naman daw maipakitang ebidensya. Kasi ganito yan, di ako maniniwala mali-maletang pera ang hinahatid eh. That's too impossible. If we go back, babalikan natin yung statement nung witness na dinala ni Senator Marcoleta sa Senado, hindi ka panipaniwala na 48 million pesos lalagay mo sa isang maleta na 48 kilos tapos 50 piraso ang ihahatid mo doon gamit ang isang van. Hindi kakayanin ng isang van yun. Ang kailangan mo ron, armor car, mga kababayan. Maniniwala ako kapag may nakapagsabi na may naghatid ng armor van o isang truck dyan sa bahay ni Martin Romualdez, maniniwala ako doon. Pero kagaya sa statement nung ni Orly, mga kababayan ko, na nakasakay sila sa van, ipapasok nila yung na 50 pirasong 48 kilos na maleta, imposible na po yun. Yun ang punto ko doon imposible talaga yon, mga kababayan ko. And CCTV footage, kung talagang meron, labasan nyo kami. Hindi yung magbigay kayo sa statement sa media, sa social media. At least ang tawag namin dyan is character assassination. Alam nyo, sa totoo lang, pare-parehas lang kayo, di umano, mga kababayan ko, na mga magnanakaw. Diba? Pare-parehas lang kayo na allegedly na mga magnanakaw at nagtuturuan na lang kayo kung sino-sino una sa inyo mawawala.
Diba, mga kababayan ko? Sabi pa ng dating House Speaker, nakalulungkot na ang BC na na-impeach ng Kamara dahil sa paggamit ng maling pondo ang nagpapakalat ng mga anyay ganitong kasinungalingan. Bawian lang kayo niya ang ibig sabihin nun. Wala pang pahayag ang kampo ng BC kaugnay nito. Ako lang mga kababayan ko, kung yung mga DDS nagbubunyi ngayon because sa mga sinasabi ng kanilang pambato sa 2028 na ganyan, para ho sa akin mga kababayan ko, klarong-klaro lang. Kaklaruhin ko lang ho mga kababayan ha. Gusto ko lang ho malaman ninyo mga kapatid. Kahit na iupo nyo ho si Sara Duterte kasi na presidente sa 2028, mga kababayan, makinig ho kayo. Wala pa rin ho magbabago sa Pilipinas. Yes, wala pa rin ho. Kahit inupo nyo ho, kung sino pa ho bang kesi hodang pwedeng pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos, wala hong mangyayari sa Pilipinas eh. Sa totoo lang, kahit si Sara Duterte pa ang sinasabi nyo magpapabago sa bansa natin, wala ho mga kababayan ko. Imposible. Mga kapatid, tagaan nyo ho to sa bato. Balikan nyo ho ako mga kababayan ko kung mali ho sinabi ko. Kung sakaling manalo to sa 2028, hindi ho mababago ni Sara ang Pilipinas. Hindi rin ho mababago ni Pangulong Bongbong ang Pilipinas ngayon. Bakit mga kababayan ko? Meron ho tayong pagkakamali eh. Mga kababayan. Second, mga kababayan ko, paano ho natin masusugpo ang korupsyon sa bansa ho natin? Mga kababayan ko. Paano ho natin masusugpo ang korupsyon? Yan ang pinaka pinagtatalunan ng Pilipino ngayon, corruption. Mga kababayan. Yan ho ang pinagano yan. Yan ho ang pinuputok ho ng butsi natin. Paano ho natin lalabanan ng corruption? Tandaan nyo itong sasabihin ko, hindi ho ako magsasawang ipaalala sa inyo na kahit iupo nyo ho si Martin Romualdez, gawin nyo pa pong presidente si Sara Duterte, gawin nyo pa pong presidente kaya sino pa, kahit Marcos pa ulit ang iupo nyo, tandaan nyo ho mga kababayan ko, hindi ho mawawala yung korupsyon na yan. Mga kapatid, ano ho ang solusyon? Biyahin ni Koy, sasabihin ng mga kababayan natin. The only solution para hindi na makapagnakaw ang mga buwaya na mga politiko na lumalamon ng pera ng taong bayan, alam nyo ho kung ano mga kababayan ko? Isa lang. Mga kapatid, sorry to say, kahit po Tita Lily, kahit si Gibo Chodoro pa iupo nyo dyan presidente, maniwala ho kayo sa akin. Tandaan nyo, balikan nyo ho ako dito sa channel ko kung tama ho o mali ang sasabihin ko. Kahit si Gibo Chodoro pa ang iupo nyo ang presidente, hindi ho mawawala ang korupsyon. Pero may solution ho dyan mga kababayan ko para mabantayan ang mga magnanakaw na ito. Mga kapatid, tandaan nyo ho sinasabi ko, may solution ho dyan. Ito lang, kay Pilipino lang ang kailangan kumilos. Tayong mamamayan. Alam nyo ho kung ano, mga kababayan ko? Palitan na ho natin ang Constitution. Yun lang. Simpleng bagay. Kahit iupo nyo si Sara para hindi makapagnakaw, kahit iupo nyo si Gibo para hindi ho magnakaw ang mga nasa baba niya, kahit iupo nyo ho si Risa, si Ping, mga kababayan ko, kahit sino pa ang politiko na mag-a-apply ho sa 2028 sa pagka-presidente o vice-presidente o mga senador, mga kongresista at mayor, para hindi ho makapagnakaw yung mga yan, mga kababayan ko, ang pinakamagandang gawin nating mga Pilipino, palitan ang konstitusyon. Lagyan natin ng safeguard ang ating kaban ng bayan. Kasi ho mga kababayan ko, nakikita nyo ho, nagtuturuan na ho sila eh. Ito si magnanakaw to, si magnanakaw yan. Samantalang magnanakaw din to. Diba mga kababayan ko? Pagandahan ng pagtuturo kung sino unang nagnakaw. Palakihan. Hindi nyo ho ba napapansin mga kababayan ko? Hindi ho ba nakikita ng mamamayang Pilipino to? Mga kapatid, nagpapabonggahan sila kung gaano kalaki ang kanilang ninanakaw sa bayan. Yan ho ang nakikita natin ngayon. Yan ho ang nasasaksihan natin. Yan ho ang ating pinapakita nila. Na hindi ka matigas, hindi ka maya, hindi ka malupit kung maliit ang yung ninanakaw. Diba? Ito nga lang maliit nga lang ang di umano'y ninakaw nito. Pero proud na proud pang humaharap, diba? Hindi nyo ho ba napapansin yon? Mga kababayan ko?
Ang pinaka-the best ho nito talaga, palitan natin ang konstitusyon ng Pilipinas, lagyan natin ng boundaries, safeguard ang ating konstitusyon, ang ating paglalabas ng pondo ng taong bayan. Ngayon mga kababayan ko, gawin natin two-party system lamang. Ngayon hindi. Ang daming partido, ang daming paksa. Kaya nagrarambulan tayo. Nahihirapan ng Kongreso, nahihirapan ng Senado, nahihirapan din ng Pangulo. Bakit? Napakaraming partido. Gayahin natin ang US. 2 partido lang. Mga kababayan ko, hindi man sila parliamentary system, pero there is a two-party, mga kababayan ko, na nagdedebate sa kanilang mga budget. 'Di ba? Pag sinabing pula, dilaw lang. Opposition o nationalist, ganun. Mga kababayan ko, opposition o Democrats ka lang. Ganun lang dapat. Hindi sa Pilipinas, ang daming kulay ang daming paksa, mga kababayan ko. Kaya walang pagbabago. Ang gusto natin changes. Ang gusto natin na may mabago sa bansa natin. Ngayon, hindi mga kababayan. Napakarami. Diba? Kaya ang pagnanakaw sa pondo at kaban ng bayan, maluwag. Kaya yung mga nagsasabing mga DDS, mga kababayan ko, na si Sara Duterte magbabago ng bansa natin, kalokohan yun. Ayaw nga ho nito sa pagpapalit ng Constitution. Ayaw niya ho ng charter change. Ako, pabor ho ko sa charter change. Ilang beses ko na ho sinusulong sa inyo yan. Ilang beses ko nung pinapaintindi sa inyo na hindi ho masama yan. Yan ho'y makakabuti sa bansa natin. Bakit ho humaharang yung mga senador? Bakit ho humaharang yung mga politiko? Bakit ayaw ho nilang pagalaw yung Constitution? Kahit na si Duterte, ayaw niya ho ipagalaw. Bakit ho, mga kababayan ko? Bakit ho, mga kapatid? Kasi ho, mga kababayan ko, hindi ho sila makakapagnakaw. Mga kababayan. Yung isa nagbabasa pa ng Biblia. Diba? Sangkot din pala sa pagnanakaw. Ayaw nilang pagalaw yung Constitution natin kasi bakit? Matutuklasan. Mahihirapan silang ilabas ang pondo at pera ng taong bayan at mailipat sa kanilang mga bulsa. Yan ho ang tatandaan ninyo, mga kababayan ko. Yan ho ang tatandaan ninyo, mga boss. Kahit anong gawin ho ninyong pagpapalit ng presidente, tandaan nyo ito sinasabi ko sa inyo. Tandaan nyo, isaksak nyo ho sa inyong isipan. Hindi ho magbabago ang Pilipinas kung hindi ho tayo magpapalit ng Constitution. Sapagkat ang Constitution ho ng Pilipinas, pagdating ho sa mga budget ng mga buwaya, maluwag, mga kababayan. Madaling ilabas kasi wala hong bantay, walang safeguard, mga kapatid. Pero kung meron ho tayong two-party system, 2 sistema lang ang pumatakbo sa bansa natin, 2 partido lang ang nagdebate sa bansa natin, mga kababayan, wala na ho tayong dapat pag-usapan. Lahat ho ng budget, kung papunta sa flood control, papunta sa flood control. Kung ang mga proyekto ho ng gobyerno pupunta sa tama ho pupunta, mga kababayan. Ang pagbabago ho ng bansa ho natin, hindi ho nakasalalay sa isang politiko. Hindi ho nakasalalay sa isang Sara Duterte. Hindi ho nakasalalay sa isang mga politiko, sekretaryong nakaupo ngayon. Nakasalalay ho ang pagbabago sa bansa natin sa konstitusyon na kanila pong sinusunod, mga kababayan. Sa mga tuwid, ininsist ko lang po sa inyo na bulok na ho ang sistemang 1987 Constitution. Kung gusto natin ng pagbabago, ayaw ho natin ng mga magnanakaw, mga kababayan ko, palitan ng Constitution. Bigyan natin ng luwag ang ating bansa, lalo na sa economic provision. Bigyan ho natin ng kaginhawahan ang bawat isang Pilipino. Hindi ho masama ang tsa-tsa. Hindi ho masama ang charter change. Alam niyo ho kung ano ang masama, mga kababayan ko. Yung mga kagaya nilang nakaupo sa gobyerno na tahasang nagnanakaw. Yung mga buwaya na ayaw ho ng pagbabago sa bansa natin. Pagod ka na? Gusto mo ng pagbabago? Kahit may maupo pang bagong presidente, walang improvement ang bansa natin kung hindi natin babaguhin ang ating konstitusyon. Mariin kong sinasabi sa inyo yan, mga kababayan ko. Kaya ho, mag-isip-isip ho kayo. Hindi ho masama ang charter change. Ang masama ho, yung mga taong umaabuso,
gamit ang lumang konstitusyon. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Maraming salamat po. Kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kababayan ko, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga ganitong usapan, mga kababayan.